Welcome one and all to another episode of the Cine Geeks Podcast. I'm Roy. I'm Angela. And for this episode, we are going to be talking about a few movies. A few movies yes. kasi naipon. True. Iba, gumagawa na tayo ng mga tawag na Cinebites. Parang ganun siya. Sinihano streaming. So, streaming. Yeah. Pero, may mga we decided to group it na lang. Alam mo yung tuwing meron tayong gagawing parang bagong format or pag-eksperimento, biglang live! Wapak! Biglang gano'n na lang tayo bigla. Pero, we're going back to our old format. Back to basics tayo. Back to basics. That's true. Ang ating new weekly schedule pala is every Monday na. Tsaka, ngayon na, bumalik na lang tayo sa pag-rating. Simple pa. Hindi kasi, medyo mamaya ako i-discuss kung bakit medyo nahirapan tayo dun sa Sinihano streaming. Kasi ang dami rin natin kailangan i-review na streaming. So, paano natin i-rate yun, di ba, ng sinihan? Wala namang possibility. Anyway. Sinong tanga nakaisip mo Sinihano streaming? Hello! Ay, nako. Okay, so, for this episode, tatlo ang ating sinipag-uusapan. And, ano yung una, Ange? Tayo sa Wakas, directed by Cathy Garcia Sampana, written by Vanessa R. Valdez, starring Bel Mariano and Donnie Pangilinan. Next is Backrooms, directed by Kane Parsons, co-written by Parsons with Will Sudik, starring Chiwetel Ejiofor and Renata Reinsve. And of course, last but not the least, and alam ko marami nang naghihintay nito Marami nang nagme-message sa atin. Disclosure Day, directed by Steven Spielberg, written by David Koepp, starring Emily Blunt, Josh O'Connor, and Colin Firth. Yes, but before we continue, we'd like to remind everyone who hasn't done so to subscribe and follow our podcast wherever you watch and listen, like YouTube or Spotify. Iba pa yung script natin, Apple Podcast dito. May nakikinig ba sa Apple Podcast ba? Meron actually. Pag chinek mo yung natin, may nakikinig sa atin sa Apple. 20 na gumagamit ng Apple Podcast. And give us a thumbs up on YouTube or 5 stars on Spotify kung mag-enjoy kayo sa episode namin ngayon. And also, don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and TikTok so you can join in on the fun there. Also, visit our website, www.cinegeekspod.com for the latest in movie and series reviews and news. Yes. Okay. Wait, bago lang pala tayo mag-continue. Sorry, naka-Nix ako. Yes. Yeah. I-record namin to the day after ng nanalo Nix. Yes. Let's go, Nix! Yeah. Okay. Sige, let's now talk about the first film for this episode. And that's Tayo sa Wakas. Cisco and Cheska, a long-term couple, embark on a final breakup trip to decide whether to let go or fight for their relationship after years of growing apart due to conflicting ambitions. Okay. So, matagal na natin napanood to. Actually, mga 3 weeks ago? At least 3 weeks. So, last month, That's right. Last week of May. Kasi, alam ko yun yung ginagawa natin yung Backrooms, yung Obsession, tapos yung Almost Us, si Mandalorian, Grogu. Ang dami actually movies nung May. Ang daming naipon. Pero yun nga, life just gave us a swift kick in the nuts. Yeah. Di naman. Thank you, Grabe life. ka naman. Di naman. Pero, yun na nga. We're trying to, recalibrate lang. Trying to refocus. And, yun. Sige. Ito yung utang na alam kong marami nag-aabang nito kasi marami nag-comment na parang kailan niyo po ito i-review. Actually, yes. Sige. Simulan na natin, Ange. What were your initial thoughts being parang ito na daw yung last with quotation marks siya, as in talagang size 72 quotation marks yung last na pairing ni ng Don Bell. Like, what do you think about it? I wanna be honest. Ito pa lang yata yung first na movie na napanood ko na together sila. Lagi ko silang napapanood individually. Si Donnie sa Gigi. Yeah. Tapos si Bell naman sa mga teleserye. Tsaka dun sa isang movie niya, parang, ano ba yun? Yung, kay Maricel, parang drama, family drama siya. Yung ba yung In His Mother's Eyes? No. Okay. Yung parang parang, may Alzheimer's yata si Maricel doon, tapos kapatid niya sila. Hindi, dad niya yata si Piolo.
Yung Meet Greet By? Meet Greet By. Yun, Okay. siya. Doon ko napanood si Belle. So, watching them together and knowing na ito na yung last nila, medyo nang hinayang ako. Kasi ang galing nila eh. Sobrang grabe yung chemistry nila on screen. You can see na sobrang komportable nila sa isa't isa. Di ba sila daw? Sabi. Daw. Ewan ko. Alam mo naman ang di ba? Ang Philippine showbiz. Pero size 72 quotation marks. Daw. Okay. Initial thoughts, nagustuhan ko yung performance nung dalawa. Magaling silang umarte talaga. And grabe yung sobrang gel na gel sila sa acting. Alam nila yung, kabisado nila yung isa't isa. Kumbaga sa musician, kamado sila. So, yun naman ang hallmark ng magaling na love team. Like, so many before them. Si Piolo tsaka si Juday. Si Claudine tsaka si Rico. Yung favorite mo? Si John Lloyd tsaka si Sarah. Huwag mo kalimutan. Yeah. Pero, I mean, speaking of, kasi, din to, Cathy Garcia, Sampana. Yun. Ang masasabi ko naman dito, napaka-sure and steady hand lagi ni Madam CGS. Pagdating sa pagdirect ng mga rom-com or romantic dramedy, mga ganun. Yeah. Kumbaga, she can direct movies like this in her sleep. And yung para kasi siyang ayoko namang sabihin na factory churned yung dating niya. Kasi there are aspects in this that still surprise you or surprised me, kumbaga. Pero it's a very noteworthy thing na sabihin na after all these years, napaka-steady pa rin niyang gumawa. I mean, you know what to expect. Oo, kapag siya. Ngayon, ang masasabi ko lang na sanang naging na-improvean pa dito sa sining to, yung script niya. Kasi, sobrang shaky nung simula niya. Talagang, lalo na nung first, 10 minutes ba lang? Na, sige, this has been out for 3 weeks, so we're going to spoil the hell out of this. Actually, marami akong gustong sabihin na alam ko din spoiler territory. Yes, we have to talk about this in spoiler fashion. So, sasabihin ko sana patay na yung character. Hindi eh. Yun yung Comatose. akala ko. Kasi parang yun yung clue. Yun. Na parang may aksidente, tapos may nasirang kotse. Diba? Hindi kaya parang in the process of... alam mo, feeling ko talaga na this went through a ton of reshoots. And rewrites. Kasi, feeling ko dalawa yung nag-udyok nung rewrite na tong scene na to. Una, napaka-obvious nung pagpasok ng character ni Belle. Lalo na nung hiniram na niya yung kotse ni Joros. Shoutout nga pala kay Joros. Shoutout to Joros, one of our premier sidekick. Cinema. Talagang na-perfect na niya yung pagiging levity sa isang CGS movie. Pero yun, going back, ayoko sabing telegraphed, pero sobrang obvious. Na oo naman. Paglabas siya biglang doon, parang, okay. Tapos kung paano siya kausapin ni Downey na parang gustong-gusto niyang i-ignorein. Na parang una ko tsaka na matay ba si Belle dun sa accident? Yun nga, marami na kasing mga ganong parang premise, kumbaga sa mga movies, kung napanood nyo na yung mga Sixth Sense, or yung iba pang mga, kumbaga, It's a trope na parang you're talking to a spirit, or the person is in your head. Tapos kinakausap mo lang siya just to come to terms with something. Tapos ayun nga, 'di ba, yung sa breakup trip. So parang ando na lahat ng clue. Tapos ito pa, yung bigla na lang sumulpot si Belle sa loob ng kotse, hindi naman tumunog yung pinto. Napaka-obvious niya. Super obvious. Kaya parang, nung may mga nakakausap tayo na nakapanood na, sabi nila, ano nyo, tingin nyo dun sa twist. Tapos nung twist ba yun? Twist ba yun? Parang, sobrang obvious naman, nung umpisa pa lang, na halatang hulaan parang, natin agad. Lang siya, imaginary friend or imaginary person lang siya doon. Nalala ko yun nung pinanood natin siya na, di ba, pasok siya doon. Tapos biglang sumupot si Belle sa kotse. Tingin ako sa'yo agad. Tapos bulong ako sa'yo.
patay na to si Belle. Oo. Tapos, ito pa yung second sinabi ko. So, parang may dalawang udyok ng rewrite dito. Yung isa, I would like to think that the fandom had a hand in telling the creatives to fix the story. Fix. Again, size 72 quotation marks. Kasi, instead na patay na pala yung character ni Belle, comatose lang. Kasi ayaw nilang may patay. So, ayaw nilang mamatay. So, hindi. Kasi ito nga parang, may hallmarks din siya ng pagiging Nicholas Sparks Yung pagiging tragedy niya. Oo. Diba? Pero, dahil nga Filipino movie, syempre, yung fans, ayaw naman nila ng sobrang tragic and sobrang sad ending. So, parang kailangan naman ng konting hope. Pero, sa akin paano tatanda yung fandom? Paano magmamature yung taste ng fandom kung hindi natin sila parang iaakayin into more mature tropes, kumbaga, na parang, it's a Nicholas Sparks-ish facsimile. Pero, kaya tumatatak yung mga Nicholas Sparks sa atin. Kasi, sinaktan nila tayo, as in winasak tayo ng mga Nicholas Sparks Oo, para kasing itong lumalabas dito sa tayo sa wakas, para siyang gusto ko niyang saksakin, tapos biglang habang sinasaksakan niya, biglang nag-hesitate. Sobrang surface level ng sugat. Parang hindi pa mag-bleed out ka na. Oo, yung tipong inaano ka lang, ginaganon ka lang ng napaka-violent naman ng example mo. Yun naisip ko kagad. Okay. Para kang sinaksak ng butter knife, ganun. Para kang sinaksak ng kutsara. So violent. Ay, masisensor tayo niya. May nanonood ba? Sige. Dapat may nanonood para masensor tayo. Pero anyway, that's the cinephile in me, hoping to parang see some sort of growth in terms of how yung mga movies na lumalabas sa genre na sobrang sanay na tayo, sana ginawan siya ng ganong klaseng may elevation. Kasi earlier in the year, I know it's apples and oranges, pero lumabas yung The Loved One. That was spectacular. That was very mature. Yan, super mature Grabe yun. That was one of the best Filipino movies this year. Talaga. Tsaka yung parang romantic drama na meron pa ring tinge of hope. Kahit papano. Mas realistic siya, mas grounded. Ito, matanong kita. Kasi ito pa, isa pang feeling kong naging rewrites and reshoots galore. Merong moment doon sa sine, which is yung umakyat na si Donnie doon sa kung saan sila dapat magbe-break up. Yung dulo ng breakup trip, kumbaga. Parang doon sa Ocean of Clouds. Sa Ocean of Clouds. Na yung parang nag-push in na nasa camera right si Donnie. Tapos nag-push in yung camera papunta sa clouds. Tapos biglang nandun din si Belle. In spirit. Dapat magkatabi sila. Tapos biglang nung nag-push out, nag-wide shot ulit yung camera, biglang wala, mag-isa lang si Donnie. So to imply nga, again, that she's dead. She's gone. Pero, parang medyo ironic yon. Parang yun na dapat yung ending inconsistent yun. Yun na dapat yung ending na ang ganda mo sa akin kung yun yung naging ending niya. Even if the movie parang held back in terms of saying na parang, okay, she's comatose, ganyan, and you're trying to do everything you can to keep her alive. Pero, the end of the movie is him in a very, parang, yung lugar in his life, na wasak siya. At least that's still character development. Doon sa pinanood natin siya. Kasi essentially si Donnie yung bida natin at saka yung character niya talaga, kailangan ng redemption Oo. Kasi siya yung mas Siya yung, beyond, I mean ko mas beyond redemption. Siya yung kailangan ma-redeem dahil doon sa lahat ng kasalanan niya kay Belle. Yes. So, kailangan meron siyang realization. So, to leave him in a state of parang, okay, I know that I effed up. Gotta make a change for once in my life. Yun, sana doon. Kaso, biglang pinakita na, bumalik tayo dun sa bahay nila Yayo Aguila. Saka nila Alan Paul na parang medyo mix yung messaging, no? True. Pero, ayun nga, buti na lang na-save nung acting nila. Magaling yung acting, magaling yung directing. It's, this could have undergone another rewrite or two, sana. Naintindihan ko kung bakit hindi ganun ka-mature Kasi bata pa rin kasi yung fandom nitong mga to True. I mean... But, before we wrap this up, can we talk about the wigs? Kasi na talaga ako alam mo yung... The Cathy Garcia Sampana wig cinematic universe. Oh my God. Pero signature niya yun. Parang
at this point, medyo na-endear na ako dun sa mga talagang sobrang horrible wigs talaga. As in, kapanahon pa lang ni Sarah John Lloyd. Oo. Alam mo Very yung special love pa lang. Yeah! talagang kailangan kapag ka nagkaroon ng passing of time, may pangit na wig na isusuot bigla. Na alam mo yung parang wig Actually, na... parang parehas na parehas nga yung wig ni Sarah at saka ni Belle dito. Yung ganun parang ano ba tawag doon? nakapatong. Hindi yung pato. Hindi yung style ng buhok na yun, yung parang Bob. bob. Short bob. Yun, short bob. Parang ganun yung buhok na. Kailangan ba pag nag-single, bob agad yung haircut? Or kailangan ba pag na-promote sa trabaho, naka-bob haircut agad? Oo. Hindi naman, Sure. pwede naman sigurong magpakulay ng buhok. O kaya, Pwedeng siguro nung unang na-promote si Miss Cathy Garcia, bob cut ang kinuha niya for herself. so baka reference yun, no? Meta-reference sa sarili niya. Nung ako na-promote ako, nag-bob cut ako. Pero ito, nagulat ako. Oo. Si Donnie, may mga wig din. Sure. Pero, ayun nga, parang it's not really something na parang kinakapangit ng movie. Hindi naman. If it's parang if you know that it's something na part of a movie like this with the Cathy Garcia at the helm, you're gonna notice it. Pero kung hindi, it's not gonna affect your enjoyment. It's not gonna affect. Yun lang nga. Nakakatuwa lang siya. Just like what you asked me earlier na what were my initial thoughts or what were my expectations pag sinabing Cathy Garcia Sampana, alam ko na, may wig yan. Ay, naabangan ko na actually. Sino kayo magsusot ng wig? Susunod na scene niya, wig na yung bida. Hindi na artista. Sige, wrap up na natin to. Hey, ang pagbabalik ng letter grade. Letter grade. Sige, anong letter grade mo dito? Para sa akin, this is a B. Ako din. Oo. Yeah. Hindi dahil parang Unimind kami. B lang talaga sa akin. It could have benefited from more rewrites. Mas malin. Alam ko, sige, fine. Kung gusto nila talagang ganun yung ending ng sine, you could get from point A to point B, pero there was a more cleaner way to get to that point. Kasi iba na yung traject. Kumbaga ito, yung nag-skyway ka, tapos yung linya mo, papunta ka ng Laguna. Pero nung nakita ng pasahero mo na, ang ganda ng festival, bigla ka nag-swerve pa kanan papunta doon sa exit papuntang Alabang. Na parang, wait, hindi. Dapat, nandoon na tayo sa linya ng pa-Alabang. Tapos saka tayo lalabas. Kasi makaka-aksidente tayo. Pag hindi na. Parang effect na yan ng sobrang traffic. Kaka-drive mo. Yeah. Ay, nako. So, yun. That's a B from both of us. Yes. Hindi namin pinag-usapan yan. Oo nga. Oo. Ayun na din pala, tayo, hindi na tayo mag-monolithic na grade. Kung ano yung grade niya, hindi kami mag-uusap niyan. Kung may nagustuhan siya, kasi napansin ko na, ang dami na nating mga movies na, ako nagustuhan. Especially may movie tayong pag-uusapan dito later on. Yeah. Na, yes, we're so excited. Yes. Pero yun, so B para sa amin. Okay. Okay, sige, let's go Move to the on. next one, no? So, let's talk about the next film we're gonna talk about this episode, and that's Backrooms. After a therapist's patient disappears into a dimension beyond reality, she must venture into the unknown to save him. Okay. Inaabangan to. Grabe yung hype nitong movie na to. Oo, ano to tawag dito? Internet, copypasta. Yeah. Yes. Naabutan mo pa ba yung copypasta era? Tayo nagsimula ng copypasta era. 4chan, Reddit, yun. Wala pang Reddit nun. Yun na nga, 4chan pa lang. Oo. Actually, ano pa nga, mga message boards pa lang yun. Oo, Pinoy Yes. Exchange. Ano yung sinabi niya, no? Ano yung sinabi ni Bane sa Dark Knight yan? Yung parang, you merely adapted the darkness. I was born in it. Wow. Okay, so Backrooms from another YouTuber. Yay! Yay! It's the YouTuber's year. Wow. May pag-asa ba? Wow. Ikaw, Roy, anong masasabi mo sa Backrooms? Ay, yun nga, familiar ako doon sa phenomenon ng yung backrooms and liminal space. Yeah. Kasi, if I'm being honest, isa din yun sa mga primal fear ko. Yung ganung parang may mga lugar na familiar yet
creepy and terrifying. Ang ano niya napaka subconscious niyang fear eh. Hindi mo siya explain into words. Ang dami kong mga nightmares na parang gano'n. Yung tipong parang lalakad ako sa... Ano mo pa yung siguro... Meron tayo na experience niyan. Saan? Sa Singapore, di ba? Remember? Kailan? Nung nagpunta tayo ng Singapore. Saan nga dun? Saan dun? Yung station. Oo, sorry. yung may connector. Circle station yung siya. Circle line, tapos galing sa sa parang yung Marina Bay. Galing sa Marina Bay, may isang... I-ano dito, yung video. Para siyang, actually, mas less siyang backrooms and more na parang exit 8. Exit 8, oo. Yun, ganun yung ano niya. Pero same. Pero liminal space. As in, walang kalaman-laman, tapos sobrang dire-diretso. As in, sobrang creepy niya. That's true. Pero as for the backrooms itself, kasi this is, yun na nga, it's made by a YouTuber, itong si Kane Parsons, aka Kane Pixels on YouTube, na yung mga videos na doon about the backrooms are about this parang place, about this back office area na puro pader, tas dilaw, tapos naglalakad lang siya doon. Yung parang first person siya. Tapos, syempre nakakatakot siya kasi hindi mo alam kung ano yung around any corner. Hindi mo alam kung ano makikita mo. Tapos, sobra pang weird. Nung mga placement ng mga objects, no? So, nung binalita na itong creator nung Backrooms, yung Backrooms is gagawing movie. And 2, ginawa ni A24, yung gumawa nung YouTube series na yun, na director, parang, okay. Tapos mas interesting choice, no? Mas lalo pa siya naging intriguing nung sinabi na, he's just 20 years old. Yeah. Oh my God. Pero yung mga producers, grabing big. I will get to that mamaya. Pero, I really, really, really liked Backrooms. Talaga. As in, ito yung tipo ng horror na hindi niya kailangan gumamit ng scary, supernatural, demonic imagery, monster, madilim. Actually, if hindi nga, napaka-bright nga niya eh. Yun nga yung mas eerie siya, no? Mas unsettling. Yung sobrang liwanag. Parang office fluorescent lighting. Yun yung mas, tapos yung parang naririnig mo yung white noise. Yung parang may ng aircon. Parang ganun. Dun siya mas nakakatakot. Tapos, syempre, may parts dito na are narrative, not yung tipong third person. Kasi we look at the characters, yung lalo na yung si Chewitel, tsaka si Renata. Pero yung pinaka pride and joy nitong scene na to, yung kapag nagfa-first person siya. Parang video gaming. Ayun nga yung sabi ko sa'yo, Yung kapag yung ginagamit niya yung camera na parang hindi nga 480, parang 360p lang na camera. Yung mga lumang video cam. Kasi it was set in the 90s. 1990. So parang VHS, siya? Parang video VHS, cam. Yes. So it's that combination of familiar imagery and just a very, very creepy, talagang borderline terrifying atmosphere na talagang sobrang, ang ganda. Ikaw, Ange, what did you think of Backrooms? Ako, I really felt that it was so nightmarish. Yun. Tama ka dun sa sinabi mo na para siyang subconscious yung sa'yo, yung impact sa akin na parang feeling ko, pinapanood ko yung bangungot ko. Yes. Ganon siya. Especially, alam mo yung mga bangungot na parang yung perspective mo parang lumalayo. Yung parang tunnel vision mo parang may masabi ko lang may naalala ako bigla kanina na yung siguro isa sa mga nag-instill nitong klaseng parang nightmare sa atin nun. Alam mo yung dating screensaver sa Windows 3.1 or 95 pa, yung maze. Yung tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Tapos walang pupuntahan. Parang wala siyang end. Parang ganun siya. Parang yun yung pakiramdam. Tapos yung mga lurking na mga figures doon sa loob ng backrooms, mas nakakatakot kasi parang hindi siya nagtatago sa shadows. Hindi lang dahil creatures siya,
Pero parang kahit yung, may mga moments dito, again, full spoilers tayo, kasi 2-3 linggo na ata ito lumabas. Yung pinaka talagang creepy sa akin dito, yung moments na, yung, tinali nila si yung nasa Si Game of Renata. Thrones. Hindi, yung tinali nila, yung si Targaryen. si Targaryen boy. Oo. Yung nagsimula nung gera. Oo. Yung kapatid ni Egg. Kapatid ni Egg, yung tinali nila siya, tapos binaba nila doon, tapos yan, namatay siya. Sinundan nilang dalawa. Pagbaba nila, kita nila yung parang, ang daming mga 3-dimensional shapes naka-embed doon sa pader na mga tiled pa. Yung isang tumatak sa akin, yung muka na nandun sa may parang kanto nung pader. Yun yung parang may pool? Papunta na dun sa pool. Oo. Parang ata ang may hawak ng camera nun ata na yung si assistant niya. Kasi nawala din si Chiwetel eh. Pero nung hawak ng camera, nung assistant niya yung camera, yung girl, tapos nag-iikot na siya dun. Nakita niya yung parang yung ito yung parang kanto nung pader na ganyan. Tapos may tiles siya. Parang yung tiles pa niya, parang tiles sa banyo. Tapos may mukha na naka-protrude. Doon sa tiles, no? Tapos nakagano'n parang, oh God. Alam mo yung parang mga nagpe-face into walls. Tapos biglang na-stuck doon. True. Grabe. Alam mo, as much as I love horror, mas ang naging impression ko dito sa movie na to is more video game. Hindi siguro dahil video game ako. Is that a good thing or a bad thing? Hindi naman. Hindi siya masyadong parang nakatakot sa akin eh. Mas more kilabot, oo. Pero parang habang pinapanood ko siya, I felt like I was playing a video game. Kasi I've played games like this before. Di ba may ganun yan? Ito yung Stanley Parable ba yun? Hindi ako familiar doon. Alam ko, ang nilalaro ko noon, Mystery of Time and Space. Wow. Kasi, ano yun, web-based flash game yun na nilalaro ko pa nun sa computer shop. Yes. Tapos, ano yun, parang stuck ka sa space, tapos ikaw lang mag-isa, walang katao-tao. Tapos, para siyang point and click, escape the room type of game. Mga may alam dyan sa Mystery Time and Space. May anak Shout na kayo. out, masakit na likod nyo. Nagpapamassage na kayo linggo-linggo kasi masakit na yung katawan nyo. Pero marami pang mga ganong games eh. Tapos yung first person perspective, it's giving me parang yung mga horror games nga. Alam mo yung nung nilaro ako sa Xbox dati, yung Superliminal. Nalala mo yun? Yung parang hinahawakan mo siya, tapos kapag napapalitan mo ng perspective yung bagay, lumalaki siya, na parang yung halimbawa, titingin ako dito sa side na to, magpipick up ako ng chess piece na ganyang kalaki. Tapos pag pinick up ko siya, tapos pipihit ako dito, may kwartong malaki doon. May yung kanto dun sa dulo. Parang biglang magiging sobrang laki. Parang siyang may ganung, may element na yung sa amin mong parang video gamey. Ito lang din maano ko pa, ang galing ng acting. I wasn't expecting the level of thespianism na nandito sa sining to. Absolute cinema. Absolute cinema talaga. Chiwetel ba naman tsaka Renata Tynes ba? Pero ang understanding ko dito is, ginawa to ni Renata bago pa siya sentimental value. So parang hindi pa siya yung Renata Tynes ba all caps na kilala natin ngayon. Hindi siya makasimension ng mga magagandang movies like yung, hindi pa rin napanood yung The Worst Person in the World. Alam ko, celebrated din yan, pero natin napanood. Indie darling talaga siya. Indie darling siya. Pero hindi siya yung parang dahil sa sentimental value ngayon na bankable movie star na siya. Mas yun yung kanyang parang breakout role. True. Pero dito, ito yung talagang mapapakilala siya sa madla. Na talagang sobrang ang galing nung level of restraint niya in showing how utterly freaked out she is about what the F is happening. Grabe yung kanyang scream queen face, no? Yung sobrang creeped out. Pero hindi nga siya yung tipo parang, hindi nga parang siyang hindi sobrang, Chris Aquino. Hindi Chris Aquino. Ano ba sino bang mas scream? Mas, sabi ko, hindi siya Chris Aquino, mas masyado, Nadine Lustre. Yung tahimik lang. Tahimik lang. Pero gumagana dito. Kasi bagay doon sa sine. Natahimik lang siya. Pero, Chiwetel, Ejiofor. Grabe. Galing talaga. I mean, it's one of our great living actors. Sobrang reliable. Alam mo yung kaya niyang mag-elevate ng kahit anong, ayoko naman sabing schlock kasi pumipili naman siya ng matino-tino. Pero ngayon ko lang ulit siya nakita, no? Medyo choosy siya sa mga roles. Medyo matagal nga, no? I see. Siya,
Then, feeling ko nagpahinga yun. Nakakubra siya ng Marvel money. Diba? Yung kanyang Baron Mordo money niya. Ang tagal na nun. I mean, kung magkano ba naman kikita niya siguro doon, siguro mga 10 million each. So, tatlo yung ginawa niya. Baka naman yung lang. yung kanyang Doctor Strange na powers yung nakapag yung gumawa ng backrooms. Yung gumawa ng backrooms. Oh my God. Yung Mordo pa. Paano ka pa na parang don't use your powers for good. Gagawa ka pala ng isa pang dimension. Ikaw, kumusta para sa'yo yung pag-direct and pag-write na rin ni Kane Parsons? I mean, for a 20-year-old. Doon ako sabihin YouTuber kasi ang dami na magagaling na YouTuber. I mean, andyan si Curry Barker, yung mga Philippou. Sige, sama na natin si Stockman. Medyo reductive nga pag sinabing YouTube film director. Hindi. Ganyan. Pero, as a 20-year-old, as a kid, how was yung creative output ni Kane Parsons dito sa Backrooms for you? He definitely captured yung spirit ng Backrooms. Yung creepy, unsettling feeling, yung sobrang napaka-uncomfortable, tapos yung kinikilabutan ka parang nagko-crawl under your skin. Na-capture niya yon kasi parang alam na alam niya yung spirit ng Backrooms. Pero, with that being said, parang medyo stunted pa yung kanyang writing. Kasi co-writer siya dito, di ba? Co-writer siya, oo. Parang hindi natural sounding yung dialogue. parang siyang what a kid thinks how adults talk. Di ba, lalo na dun sa therapy part, parang sabi ko, ba't ganito mag-usap tong mga to? Pero, buti na lang na i-circle back nila sa dulo yung dialogue na yun kung gaano siya ka-stilted. Nagawa nila ng paraan na maging thematically relevant siya. Hindi yung parang, okay, ang cheesy naman ng linya na yun. Yeah. Ginamit siya, yung dun sa part na yun yung confrontation na. Nung wala nang pero wala kahit sa yung si dun Chiwetel. sa mga staff ni Chiwetel, kung paano sila mag-usap, parang meron naman tayong mga period films ng 90s na alam naman natin kung ano yung parang vernacular. Panoorin kung paano mag-uusap. Pero dahil nga bata siya, hindi naman siya buhay nung 90s. Malamang 2000s na siya pinanganak. So, parang, ayun, medyo hindi ko nabay yung dialogue niya. Parang it felt stilted and stunted. Pero, yung sa direction... Yan, sige. Yeah, sige, go, sige. I was gonna ask you a follow-up question, pero sige, go for it. Sa direction, happy ako. Okay. Kasi sobrang masterful ng kanyang horror direction. Yung sobrang unexpected, yung mga jump scare, yung mga gulat, hindi mo ma-expect. I was kept guessing. May mga times na sobrang anlakas ng scream ko kasi nagulat talaga ako. And mind you, mahirap akong magulat. Hindi ako magugulatin pagdating sa movies. And yung parang hindi mo nakikita, pero nakakatakot. Yun yung pinaka-strength nitong scene na to yung kung ano yung parang term na hinanap ko. What it can conjure in your head. Conjure. Pun. Very much intended. Pero, yun nga, medyo may naramdaman lang din ako. Ito, yun na nga, sige. I'm gonna ask you, do you think na this movie was ghost-directed by some of the all-star producers na meron natin, just Maria Joseph. Namely, just to name a few kasi ang dami. Si James Wan, si Sean Levy, si Mark Duplass. I mean, part siya nung cast, hindi siya producer. Pero director siya. At saka, sino pa tong isa? May isa pa Osgood Perkins. Yan. So, ang daming mga patagad. master. Oo. Ramdam mo ba na merong sariling boses si Kane? Or did you feel na parang, hey, this feels like a bit of a James, a bit of Osgood? Parang, may konting Mark Duplass dito Ikaw. I mean, nung lumabas si Mark Duplass, definitely. Oy, hello. Alam mo kung masabi ko dun sa kung bakit, before you say yung what you think, ako, masabi ko lang, mabilisan lang, just to get this out of the way. This felt, may vibe siya, ng parang yung Room 8 ba yun? Basta?
Room 108 something. 108, 148, or basta sa ano siya eh. Sa HBO. Tatuloy natin dito sa sa IMDb. Wait. And Si Mark Duplass ba yun? alam ko Duplass Brothers. Magkasama silang Yun, room 104. 104. Yun. May vibes siyang ganun. Alam mo ba kung anong naisip ko dyan sa room 104? Parang siyang yung Here. Yung kay Tom Hanks, siya kay Robin Wright. Kasi it's the same room, di ba? Same room, iba-ibang characters, iba-ibang stories, pero lahat horror. True. So parang kaya hindi mo ako personally, I don't want to remove yung parang achievement ni Kane. Kasi kung talagang siya lang nag-direct nito, then kudos to you. Kasi ang galing. Especially for a kid. Pero, parang obvious naman din kasi masyado. Dahil yung sasabi mong jump scares kanina, napaka James Wan ng mga jump scare. Sobrang James Wan, oo. Tapos yung creeping feeling na sobrang gets under your skin, na sobrang slow burn, very Osgood yun. Napaka Osgood. Tapos you kinda see the influence of these mentors. Let's say mentors na lang. Sige. Iwan natin tong question para sa mga makikinig, nanonood sa atin, kung meron man. Where do you think the inspiration starts and ends, and where do you think the ghost directing begins? Okay. Sige, pero ito. Final thoughts sa Backrooms and rating mo. I loved Backrooms. I think this is one of those movies na talagang magiging cult favorites ng mga horror fans. True. Kasi sobrang unique niya, at the same time, yung notoriety niya sa pagiging creepypasta niya. Parang I'm excited what other parang film directors or aspiring directors will come up with dahil dito. Kasi ang dami pang ibang creepypastas eh. 'Di ba? Dami pa. Sana lang gawin nila na maayos. Huwag nilang gawin parang Slenderman. Diyos ko. And excited ako sa mga susunod na gagawin ni Kane Parsons. Hopefully, walang ibang nakaakay sa kanya. Wala siyang ano. True. Alam mo, ito sa akin, ang masabi ko, sana lang wag siyang maging parang si Josh Trank. Yeah. Yan. For those who know, you know. Yeah. Kaya nating patagalin doon. Pero, excited ako sa kung saan pupunta itong Backrooms universe kasi open-ended yung ending. At saka meron ng di ba? Tsaka ginagawang sequel? Parang nagpe-pre-prod na sila, nag-uusap na sila ng A24 ng sequel. Kumita Oo. I mean, ito na ata ang highest grossing movie ng A24 of all time. Hindi Talk to Me? Hindi. Tsaka tinalo niya ang Marty Supreme as the highest grossing A24 film of all time. Yon. So there is a potential for a franchise here. Yon. I loved it. I loved it too. I love the acting. I love the atmosphere. I love how it just creeps under your skin. Yeah. I love how it always reminded me of parang nanonood ako ng bangungot ko. Yeah. Ganun yung nakakatakot talaga. May pagka-inception din pala siya, Yun. no? Yung subconscious mind. Yeah. True. Ikaw, rating? Solid A. So, ako, bigyan ko siya ng A-. Kasi gusto ko pang makita kung saan siya pupunta. So, kung kumaga, parang, alam mo yung gusto mong bigyan ng hindi mataas na grade. Yung first installment. Dahil dun sa dialogue, siguro, babawasan ko. A- din. A- din. Okay. Sige, so that's an A- for Backrooms from the Cine Geeks. Okay, sige, ito na, last. But definitely not the least. Alam ko maraming nag-aabang nito. At inaabangan ko din yung usapan natin tungkol dito. Parang ngayon pa lang natin siya pag-uusapan. That's true. That's true. Let's go ahead and talk about Disclosure Day. If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you? Yun yung logline sa IMDb. So, kinapi ko lang din niya. Or tinatanong mo lang sila. Tinatanong ko lang. Sige, sagutin nyo. Ay, nako. Disclosure Day. Saan tayo magsisimula? Masabi ko lang, yung episode natin. Pero tayo episode talking about Steven Spielberg and yung expectations natin dito sa Disclosure Day, yes. diba? So, if you wanna know more about that, saan ba? Dito. Yun. Diyan, lagay ko dyan. Yan, dyan. Yun, dyan. So, sobrang teto. Excited na ako. Sige. Hinga malalim. Where do we start? Ange,
what did you think of Disclosure Day? Ako talaga una. Ay, oo. I mean, ikaw yung sci-fi nerd sa ating dalawa talaga. More than me. Okay. A little bit of background lang para sa mga listeners and viewers natin. Sobrang old school sci-fi fan talaga ako. As in, hardcore sci-fi like yung mga Star Trek, Star Wars, of course, Doctor Who, I dabbled into lahat ng Star Trek actually. X-Files. X-Files, yan. Yung Alien series. Ano pa? Ano pa ba? Madami pa. Kahit Dami. yung mga films. Yung mga sci-fi films ni Spielberg. E.T. Yun, lahat yun. Oo. Yun, mga War of the Worlds, yan. Mga Stanley Kubrick. I love that, yung mga sci-fi na mga ganon. With that being said, shucks, paano ko ba ito sasabihin? Sige. I might get flack Go! for saying this. So, Pero, bahala na sila. medyo na-disappoint ako sa Disclosure Day. Mm-hmm. Di ko alam kung bakit, pero para kasing it felt like I've seen this before. And pinalabas na siya sa isang episode sa X-Files or parang isa na siyang arc. Yung Fox Mulder trying to reveal to the world that aliens exist, the truth is out there. Tapos meron siyang mga footage na gustong i-release sa public para ma-prove na talagang totoo yung aliens. Tapos si Scully naman, parang she's kidnapped by the aliens. Tapos pinag-eksperimentohan din siya. Parang meron siyang parang alien DNA in her, ganon. Parang the story has been told sa maraming mga sci-fi TV shows. Alam ko, sinabi mo din sa akin na parang kahit down to the character ni Colin Firth. Parang siya yung Smoking Man. Sa Yung X-Files. tatay ni Fox Mulder. Yan. Spoilers! Spoiler. So, yun. So, sige. Essentially, what you're saying is that you've seen it before. Mm-mm. Would you say na it was done better before? I mean, it has heart. Meron siyang message na gustong sabihin. Of course, in the ultimate Spielberg Yes. style. And yung kanyang messaging ba na sobrang wholesome. Nandun pa rin naman yung parang about empathy, about kindness, about understanding, about yung don't be cruel to the unknown or parang try to understand what you don't understand. Yung ganon, even that, parang medyo sabi ko, nasabi na ni Steven Spielberg yan before eh. Parang sabi ko, parang naiisip ko na he's told this story better in the past. Kasi yung, halimbawa, yung sa E.T., artificial intelligence, yan. Parang the understanding the unknown or something new. Marami na siyang mga kwento na mas creative and mas imaginative kesa dito. Tsaka dahil din sa exposure din natin sa sci-fi, like halimbawa, yung Project Hail Mary. Parang mas wide na and mas malawak na yung imagination natin as to how aliens would look like. Mm-hmm. Parang sa akin, ikaw, kumusta sa iyo yung itsura ng alien? Okay. Sige, dun magsimula tayo sa itsura ng alien. Ako, hindi naman ako na-bother sa kanya. In the sense na para siyang I was looking for something new. Mas more sigurong my movie fan brain immediately went and thought na this is how the aliens always look in a Steven Spielberg movie. So para siyang, it's essentially, hindi ko siya sinasabi na parang it's one connected story. Universe, hindi. Pero parang, who are we to say na parang, hey, Spielberg, ibahin mo yung mukha ng alien Parang he's Steven mother effing Spielberg. Hindi mo na siya makukumpasan. Kung gusto niyang ganun yung mukha ng alien niya, ganun yung gagawin yung mukha ng alien niya. That being said, okay, sige, I'll say muna na I
I Come on, you can say it. I like this movie. I didn't love it. Okay? I like it in the same way na I liked The Creator. Came out 3 years ago. Ayan. Na this is a matter siguro of personal preference na rin. Na I am a sucker for movies na empathy ang kumbaga parang thesis statement. Yan. Yung Ang understanding. gininto ang aral. Yeah. Oo, parang Hiraya Manowari. Parang ganun. Once upon Once upon a time. Pero, hindi ko siya masasabi na it's not without flaws. Pero, it's a movie that, I mean, I loathe to say these buzzwords, pero it's a movie that we need right now. Oh. It's a movie that speaks to how, I guess, messed up our world is. Kasi yun naman yung parang dahilan kung bakit nagkakandaleche-leche lahat eh. Na people are just refusing to understand either those that they don't understand, they foreign objects sa kanila, or talagang they just choose to not understand and, pangungunahan ng pagiging selfish. With that being said, okay, that's a very personal, very esoteric, very, very emotional take on the film. Yung ganun siya, it appeals to emotion. Masabi ko lang na, sige, magaling din yung acting, sobrang galing. We'll get to the acting naman, mamaya. oo. Pero yun na nga para siyang, sana lang, nag-evolve siya, si Spielberg, as a creative. Alam kong hindi siya yung nagsulat nito, pero, a Hollywood creative of his stature has enough pull to basically tell whoever writer goes on board his project na I want you to do this, I want you to do that. Yung mga sinabi mo kanina ng mga nagawa na niyang sci-fi before, like yung, I mean, sige, i-exclude natin yung War of the Worlds kasi that's based on an existing literary property. Pero yung E.T., yun. AI, sabihin nila na Kubrick yun. Pero, believe it or not, yung mga gritty parts pala dun yung kay Spielberg. Yun. So, parang, pwede niya sanang gawan ng mas, ano bang pwedeng term nun? Out of the box. Mas out of the box sa pagkakagawa. Or maybe, being in the box is the point of the film. Yun nga parang he stuck to his guns naman. Oo. This is the Spielberg that we've known since time immemorial. Pero, this is his comeback. Sa so, sci-fi. parang, and he defined the sci-fi genre. He's one of the people who really, defined what a good sci-fi film is. 'Di ba? So, siya naman yung gumawa ng blueprint eh. Ayun pala, nakalagay pala sa IMDb, co-writer pala si Spielberg. Yun naman pala pambihira ka, ba't di mo na naman inano? Kasi ito si David Koepp, sobrang hit or miss ng gawa niya eh. When he's very good, he's very good. When he's very bad, he stinks. Pero yun nga, di ba? Nasabi rin naman natin to sa Steven Spielberg episode natin na hit or miss din naman yung mga later works ni Steven Spielberg. Masyado nang siya. Sige, ito. Would you say na Spielberg here has become what Martin Scorsese already is? Ito yung Irishman niya. Kumbaga, when we watch this movie, we'll look at it and we'll say na parang, oh my God, I miss The Wolf of Wall Street. Kasi simula Irishman, parang Scorsese, gising. Parang rehash na lang siya ng mga past work. Yun yung, for Scorsese ha, yun yung impression ko sa mga later works niya especially Irishman. Sabi ko, nagawa niya na to Parang anong bago dito? Pinahaba niya lang. He even used the same actors. So parang, how is this different from the superior films that he already put out in the past, na classic na nandun na siya sa, kumbaga, Mount Rushmore ng genre na dinefine niya. So, parang sa akin,
Spielberg, parang hindi ko ito ilalagay sa Mount Rushmore of Steven Spielberg films eh. Oh no, very far from it. Kasi yun nga parang it's a rehash of the movies that he's already done in a more superior way, na better, mas imaginative, mas creative, mas outside the box. Alam mo yung sa dami ng exposure natin sa cosmic Marvel, yung ang dami na nating alam na mga itsura, mga form, mga iba't ibang klaseng alien life. Parang babalik ka dun sa pinaka-basic alien creature image. Alam mo yung parang si Paul. Putek. Or parang yung Abangan mo na lang lumabas bigla si Simon Pegg tsaka si Nick Frost. I mean, as basic as the alien emoji. Ganon yung itsura. So parang sabi ko, Tapos, ito pa. The spoiler territory na tayo. Go. Anong masasabi mo dun sa reaction ng mga tao nung dinisclose na? Dito papasok yung hit or miss si David Koepp eh. Kasi may backdrop tayo dun sa script na may gera. Parang World War III is about to break out any second na, kumbaga. Yung North Korea thing ba yan? Tapos, at the same time, ito, nangyayari itong hinahabol ng Wardex si Josh O'Connor na wag i-reveal yung alien life. Nga pala, may espionage pang kasama, no? It's full disclosure, after we saw it, I liked it. Nagustuhan ko siya. Siguro primarily because of how it appealed to the emotional side of me. Pero the more that we gave it like almost a week, I guess, to really ruminate and think about the movie, absorb it. The more ko siyang naisip na parang the more it falls apart. The more I think about it. Especially yung first act. Oo. Alam mo yung sobrang, sabi ko nga sa'yo, wait, in media res ba tayo? Yun pa. At saka, ang dami nang nangyayari, hindi pa na-establish who are the characters we're supposed to follow. Sino yung protagonist natin. At saka masabi ko lang na yun, part nung sinasabi mong in media res tayo, para siyang by design siya na sobrang morsel by morsel yung pagbigay niya ng information. As in talagang grabe, tipid na tipid. Patak pambihira. Diyos ko, parang lost. Ito, oh my God. Habang pinapanood natin siya, nagtatalo yung parang Spielberg fan and fan of good cinema sa akin. Kasi iniisip ko na, okay, he's basically doing a Jaws. Na napaka-simple lang nung monster or nung reveal, nung dapat i-reveal dito, na he has to prolong the anticipation by using all of the other narrative elements at his disposal. So, i.e., yung mga characters. Tsaka yung stories nila. Stories. Ang problema kasi, mas interesting pa yung dapat reveal nung bagay kaysa dun sa mga tao. Now, yung mga tao are acted well. Sige. Pero as part of this conspiracy, this mystery. Oo. Hindi enough yung mga tao eh. Kasi Emily Blunt can only talk in math so many times. Josh O'Connor can only look so harangued and stressed so many times. And, in distress. And siguro, sige, fine. Yung isang talagang, sabihin natin siyang one note siya, pero he does it well. Si Coleman Domingo. I mean, his character was not developed enough para may masabi ako. It was so one-dimensional. But I love Coleman Domingo. I know that he can act the hell out of any role. Pero yun lang yung binigay sa kanya and he made the best of it. Actually, oo.
No? Yun lang eh. Parang wala na, he has nothing to work with. Parang, napaka-thin nung character niya na siya na yung nagdadala ng gravitas dun sa tao. Dinadala niya na lang talaga sa emote. Oo. Oo. Actually, kahit si Colin Firth parang sobrang one-dimensional niya din na parang evil, parang villain sa Mission Impossible. Tapos, ganun. nung ni-reveal na rin naman kung eventually kung ano yung parang powers nila, tapos kung ano yung magagawa ng alien, parang medyo, ito lang. Oo. Yun lang. Oo. Bakit? And unlike Jaws, na nung pinapanood natin siya, na parang siyang, we know it's a shark. Mm-mm. What else is it supposed to be? Mm. Pero siya, it's not necessarily about the shark. It's about what the shark represents to the people. It's fear. To the community. Yeah. Oo, it's about the fear. Kung dun sa character nung yung hindi natin maintindihan, it's a representation of the PTSD of him as a World War II veteran. Itong si Richard Dreyfuss, it's about what the unknown excites people. Tapos yung kay Chief Brody, na parang siyang, it's about how the fear parang makes him basically lose his mind kasi he has to keep yung Amityville Bay, basta yung lugar na in check na hindi mag-freak out lahat ng tao. So, it's what the shark represents. Pero kasi dito it's called Disclosure Day. So, it's basically about us trying to find out na tayo din ba, malalaman din natin kung may alien ba in that universe. Pero ang dami nang tinatry sabihin. Gusto din niyang magparoon ng emotional impact. May war, merong empathy, may religion, tapos meron pang animal rights, parang animal cruelty, nature, and ang dami niyang gustong sabihin. Tama. It's very bloated. Para siyang yung Ready Player One din. Alam mo, tama sabi ko lang well, Ready Player One is worse than Disclosure Worse naman, Day. oo. Ang mas masasabi kong katulad nitong Disclosure Day is Mickey 17. Oo. Yun. It's they all have their days. We're expecting greatness from great people. And sabi mo nga, they all have their days. Mickey 17 was a mess. It happens to the best of us. Oo. And that's okay. Kasi wala naman na silang kailangang i-prove eh. Yun na eh. Yun na nga. Parang, sige, ito. Pero yun lang tangent. Okay. Yan. I think we're thinking of the same thing. I hope we are. Okay. Do you sige. think na parang it's fair for us as movie fans to still expect yung peak greatness dito sa mga greats na to? Or parang wala na ba tayong magagawa kung gusto nilang, ayoko mag-ghost kasi ayoko sabihin na nagko-coast sila, especially not with Mickey 17 and this kasi I don't there's think craft so. here. Oo. Pero it's not what we know them to be. Siguro, ramdam ko na yung kanilang age and how parang they really spoke to a certain generation or group of generations. And ayokong sabihin na they're running out of ideas. Kasi hindi naman siguro. Pero they are rehashing their greatest hits. Parang ganon. Kasi ganon din yung Mickey 70. Well, yung kay Bong Joon-ho naman, parang hindi niya kasi sinulat yun. Hindi niya kanya yan. Oo. So parang hindi ko siya ma-chalk to his imagination. Pero I expected his follow-up to Parasite to be something greater than Parasite. Or diba? equally great. Oo. Tama. Pero kasi yun din yung parang burden ng mga ganyan na sobrang mga trailblazers. Sobrang taas ang expectation sa kanila. True. And dahil nga doon nag-evolve na din yung audience, we are exposed to more parang alien concepts, 'di ba? Ang dami ng mga documentaries, mga ancient aliens, 'di ba? Yung mga ganung footage, nakita na natin 'yan. So parang this isn't exactly mind-blowing or as mind-blowing as the movie wants us to feel. True. Kasi katulad ko, exposed ako sa sci-fi. Kahit nga sa Marvel pa lang 'di ba, yung mga aliens dun sa Guardians of the Galaxy. Si Korg, 'di ba? Meron na tayong mga alien rocks that are endearing to us. Ito nga naisip ko nga nung una nagsasalita yung math language nila. Katunog niya yung parang language nung yung mga ipis sa District 9. Oo, yung Kahit ganun. Parang sana ganun man lang ka. Talagang if you want to make it a representation
of something totally unknown. Na talagang you want people to really stop and think na, will I understand this thing I don't understand? Make it look like something we really haven't seen before. Oo, kasi 'di ba yung ang image ng alien is like the alien emoji. Oo. Tapos bipedal din siya. So parang you mean to say na in the universe of Disclosure Day, walang alien emoji. Parang humanoid din walang, yung itsura. Oo, hindi prevalent yung idea na ganun yung mukha ng alien. Parang ang Basic. Ang basic niya. Walang dun sa kasalanan ni David Kep to. Pero, yun. Siguro, ayan, bago tayo maging cyclical sa ating usapan, bigay ko ni rating ko for personally. I'll give this a B+. Kasi, I mean, the craft is still there. Acting is fantastic. Lalo na si Emily Blunt. I mean, Emily Blunt acts the hell out of her character. Oh, yes. And props din siguro kay Josh O'Connor, I guess. Pero hindi to parang top form ni Josh O'Connor in my opinion. Sa Wake Up Dead Man pa rin. Talagang Wake Up Dead Man pa rin siya. And yung cinematography ni Janusz Kaminski. Yun na nga, sinabi natin dun sa episode natin about Spielberg na kamado na silang dalawa. The music, I can actually, yung God, John Williams. Thank you. Oo. The soundtrack, score. The score. My Grabe, God. Ang ganda. Alam mo yung may mga moments na habang lalo na yun dun sa train. Para kang nanonood ng Star Wars. Oh God, Star Wars ba itong tulog natin? Ito, hindi siya yung coasting na John Williams. Kasi yung mga previous na mga John Williams na content, ayoko sabihin na parang, I don't want to accuse a 94-year-old of coasting, especially one as iconic as him. Pero it's heartwarming to see na he can still Yun. Greatest hits talaga nila Bakit nagawa ni John Williams na gumawa ng kasing level nung gawa niya nun? Ha? Pero Steven, actually, bakit ito, yung iyo sa'yo? I would have to beg to disagree with you, sige. ha? Kasi nga, because it gave me Star Wars feels. Well. It is similar to Star Wars. Kaya nga parang ang weird na ko-confuse ako kasi parang, action-adventure ba yung pinapanood ko? O parang drama. Sci-fi. Oo, sci-fi epic drama. Kasi parang yung lalo na yung mga may chase, yung nagda-drive sila, tapos yun ngang dun sa train, parang Star Wars talaga eh. Parang hinahabol yung Millennium Falcon. Very adventure yung dating. So parang as much as I love John Williams' music, parang it sounded similar to Star Wars score. No, parang it's everybody doing their greatest hits. Ay, nako. B+, para sa akin. Same, B+. Ayun, hindi namin pinag-usapan yun, ha? And ito, quite little, hand to God. Hand to OG. Yeah. Na ngayon ko lang napagtanto na ganito talaga yung pakiramdam ko sa Disclosure. Kasi full disclosure, I was going into this episode ready to defend it. Kasi ako yung medyo lukewarm eh. Pero the more na parang Steven, you can do better. Hindi talaga kapag yung mga footage nobody even questioned it. Tsaka niya, dinaan niya sa emotion. It's very emotionally manipulative, this movie. I appreciate the message. It's very sincere, it's very earnest. Lalo na yung paggamit niya ng ang disguise ng mga aliens on Earth is animals. You got us there. Animal lovers. Bawal i-rate to ng mababa. Tapos yung syempre, pag 1 plus 1 equals to ng utak natin, yung footage sa simula na sinasaktan yung alien. Tapos maya-maya papakita na ang disguise ng alien, hayop. So, sinasaktan nila yung mga animal hayop. Cruelty, Syempre naman, nung pinapanood yung scene niya, parang, oh my God, movie, yes, you have me. You got me, movie. Pero ngayon inisip ko siya parang, what? That was manipulative. Sure. Hindi siya katulad ng Project Hail Mary. Yung emotion nanggaling doon sa we really bought the heart of the friendship of Grace and Rocky. Talaga. Tsaka developed yung characters nila. True. As much as I love Emily Blunt dito sa movie na to, and she acted the hell out of this character. Pero what else is there about her except her powers?
Wala. Take that away. Ano yung mga ano niya? Ano yung backstory niya? Ano yung ano niya? Alam mo, nainis nga ako Very kasi thin Very thin yung characterizations na nila. sideline yung isang okay sanang character. Si Jane. Si Wyatt Russell. Yung boyfriend ni Emily Blunt. Parang iniwan niya, wala na. Parang okay sana na kung magkasama sila kasi siya yung doubter. Sige, kung gusto nila ng nuance sa kwento, sana hindi nila tinanggal sa tabi ni Emily Blunt si Wyatt Russell. Kailangan may cynic. Yun. Kasi kailangan, especially when this asks you to believe, kailangan you're allowed to ask questions. There has to be an audience avatar for the cynics. Especially ako. Yun. I love sci-fi, True. but I'm also a cynic. Kumbaga, doon sa Jaws, yung mayor. Oo. Diba? Na Siya parang yung wala nagtupad namang siya shark oo. eh. Oo. Kailangan may ganun. dissenting voice. Oo. Para balanse. Dito lahat sila parang Believer agad believers lahat. Tapos, napaka-high concept na ng mga questions na when you discover that there is alien life, so what will happen to religion? So, it's asking the big questions agad. Oo. Hindi man lang siya parang, how is it for you? As a human being. Sige, dun muna tayo sa basic level. Tsaka tayo mag-usap ng religion, tsaka tayo mag-usap ng politics. Bilang tao, ano sa palagay mo na may alien pala, na hindi lang ikaw? It's all layered Oo. At patong-patong na siya Tapos meron pang government, intervention, diba? Bloated. It's a bloated mess. But it coasts by the finish line dahil dun sa strength Nung lahat pangalan ng ni Spielberg. Yung galing ng lahat ng involved. Magaling naman sila lahat. Pero yun nga lang, parang medyo, Expected siya. more. Oo. Yeah. So yeah, B+. Mula sa amin. Anticlimactic siya. Oo, lalo na sa ending niya pa. Listen. Poof. Huh? Nangyari. I don't know at the crossroads. Bigla siyang kumanta, no? Sana gumawa na pambawi si Manong Steven. Sa palagay mo, kaya pa ba niya? Or you think ito na nga yung parang start ng kanyang Irishman arc na let's not expect an Indiana Jones or a War of the Worlds or a Minority Report from him anymore. Para kasi siyang si Ricky D. Alam mo yung kung ano yung gawa niya, yun at yun na lang din. Ooh, hot take. Pew, 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 pew. I definitely agree. And let's end the conversation at that. But I love Steven Spielberg. Don't get me wrong. I love him. I love his work. Pero I've seen this before and much better in the past. Ito tanong, do you love Ricky Lee? I love him before. Pero yung mga bago niya, parang derivative na nga diba? Parang paulit-ulit. Tsaka, sige, maging tinfoil hat theory tayo. Siya pa ba nagsusulat? Si Steven Spielberg? Sure. Ay, naka. Yan, sige. So that's it for our episode talking about tayo sa wakas. Backrooms and Disclosure Day. Yes. If you've seen any of the films we talked about today, please share your thoughts with us. We'd love to hear from you. Comment it on our social media accounts or down below on our Spotify or YouTube episode pages. And please don't forget to set your players to automatically download our new episodes so you don't miss out on our fun Cinegeek conversations. And while you're at it, give us a 5-star rating on Spotify and Apple Podcasts and YouTube. Thumbs up. A thumbs up on YouTube if you had fun during this episode. Yes, and siguro naman nadinig niyo yung tenor nung usapan namin. The studios and the distributors of the films weren't given creative control of or editorial approval for the reviews in this episode. They are hearing it for the first time, same as you are. For my co-host Joy, this has been Angela. Thank you for listening and watching to the Cinegeeks podcast, where movies, TV, and good vibes collide. Peace! Go Knicks!